Nag-uusap kami dito. Sabi ko kung matangos pala yung ilong ko, nadali din, baka nabali. Kasi nakasubsub akong pa ganun eh. Pero dahil maliit lang siya, siguro umiwas. Mga palalig, shoutout ko lang sa Alexander Buenavista, Cam Negros Occidental. Waiting ka lang dyan ha. Uy, tumutubo na yung Alfonso. Nagkakaroon na ng dahon. Pasilip ko lang yung ginawa ni Daddy Oms dito, no. Ayan nga, natapalan niya na. At sabi niya, once na maayos na yan, tapos nagkaroon ng saksakan, pwede na mag-connection, Dad. Ito yung the best dito, kaya ako bumalik yung hangin. Yan na, nagsisimula na si Kuya, oh. Wow, maliwalas na naman ang kapanalig. Yan ang pinaka-pogi. Nandiyan naman ang gulay. Nakanakaw ka? Sariling talim pala. Yeah! Hukayin na to! Hukayin na! Ayan, pinapausukan lang ni Utol yung kubo, oh. Simulan nang magbulitan kasama si Nuy TV. Good morning mga kapanalig! Welcome na naman sa panibagong vlog. At masaya ako na nandito ako sa Kampanalig ngayong umaga na to. Sarap ng gising ko. Kasi syempre, nandito si Kuya, si Kadedet at si Daddy nandito rin. Iba rin kasi pag marami kayo, no? Marami kayong kasama. Yan. Masaya, nakakatuwa, nakakalibang, maraming kausap. At nandito ang Tatay Jaime. Ayan. Kanyang inasikaso ang kanyang baka dun sa baba. At kung mapapansin nyo, medyo nawawala na talaga yung pula ko sa mata. Umuhupa na siya. Tapos yung black eye ko, kusa na rin siyang umaalis. Kumbaga parang naramdaman niya na hindi na siya bilong dito sa mukha ko. Kailangan nang umalis. Ang bilis ko lang makarecover tayo na. Ilang araw lang. Pwede na ulit. Pwede na. Ukayin na natin yung Aray. May binaw kami diyang Alfonso, may tenga. Pwede, pwede. Ayan na naman. Pwede kaya nakarecover na? Hindi pa yan, medyo matagal pa. Pero papasok na siya sa Lunes ata. Trabaho. Kaya matagal yung gumaling ito eh. Nakaiyak niya. Pero kasi hindi umiyak magaling na yun. Hindi, ganun talaga si Kuya Boy sa pag-aalala din. Kasi syempre, naiyak si Kuya Boy dahil nga sa trabaho, Hindi, tapos yung motor. Talangin mo si Kuya Jaime, kaya sabi ni Kuya Boy. Narinig ko tatay eh. Doon sa audio na, doon ka tayo no? Hindi kakato kayo, pinunta ko nga sabi ka ni Kwan eh. Ikaw, to? Kuya Boy. Kaya ano nga nangyari sa'yo? Bali yata. Ang motor ko. Yung nando sa arko, nasa arko siya. Oo. Ang motor ko. Wasak. Nagtatawa na ka dito Kuya Boy oh. Ang motor ko. Wasak. Oo. Sira. Dahil sa motor ko. Pero nakakaawa talaga si Kuya Boy ng mga panahon na yun. Kasi halo-halo na siguro inisip nun tayo no. May karga ngayon. Oo. Siya naman. Hindi ba kami sabay sa ambulansya? Hindi. Ako'y sakay ulit ako sa motor. Tinignan ko naman si Boy Takas. Boy Takas kasi tawag dito ni tatay kay Kuya Boy eh. Mayak-iyak eh. Salamat din pala kay tatay kasi nandun din siya eh. Noong mga panahon na wala akong malay. Tanong ni meron kay Boy Takas. Kaya? Sabi, kaya mong sumakay? Sabi, kaya ko. Tuminding ngayon. Kundi ko hinanap isang kabiyak na tsinilas na wala. Hindi na makikita. Saan nyo nakita? Daw si Mibab Manggaray, nakita naman. Oo, doon sa may bangin? Grabe. Problema, kabiyak naman, iniwala sa ospital. Nawala rin. Nawala rin ba? Iniwala sa ospital. Iniwalan. Ayun. Nagkakatuwa na lang kami dito ngayon kasi syempre, nakasurvive na nakaraan na yun. O kumbaga, pag napagkwentuhan, may lungkot pero pag idaan na lang natin muna sa para hindi masyadong maging mabigat yung pag binabalikan natin yung mga nakaraan. Di ba tayo no? Tama. Grabe. May lungkot pero may siya pag naalala si Kuya Boy sinasabi. Pero grabe talaga iyak ni Kuya Boy nung inaano ko. Pero nakita ko yung bangas naman ni Boy Takas kunti-kunti Dito rin meron sa braso? Meron din. Oo. Ano nga lang, pag nagsusuot siya nung yung protection dun sa kamay, na na parang naiipit. Sabi ang motor ko, nadali sa motor. Oo nga, laki nga ng sira eh. Kaya napag-usapan na namin ni Kuya Boy kung ano yung mga dapat gawin dun sa motor niya. May mga naging plano
At ayun, sa amin na lang yun mga kapanalig, no. Pero ayun, tuloy pa rin ang ating pagtulong kay Kuya Boy. Pinag-usapan namin kung ano yung mga mas magandang paraan o way para ayun, mas maging magaan yung maging lagay ng motor mga kapanalig, no. Yan na, at nandito na po na nag-ready na ng pagkain. Umaambon, umaaraw, pero ano, umaambon. Ha? May dala kaya ata ulan. Parang sinabi mo namang nung mga nakaraan, hindi na ulan din eh. Oo, loko. Ikaw may dala. Nag-usap kami kagabi ni Kadede. Ang sabi sa kanya daw nung barangay Tanod nung pagpunta doon sa bahay nila. Ay, ano sabi sa'yo? Lagay na. Ay, lagay na. Lagay na, wala na ka, lagay na. Ay, ibig sabihin kasi dito nang sa Batangas, pag sinabing lagay na, ano, wala na, patay na. Oo. Si Verde. Akala kasi talaga wala na ako. Nakasabi, wala na talaga. Si Randing na naroon si taas. Si Randing na Yusay. Tapos na. Basta ano po, marami. Barangay Tanod na Yusay. Ay, sino pa ba yung mga kasama ko doon? Si Konsehala? Si Claire. Ah? Claire? Oh, Konsehala Claire, maraming salamat din po sa ano sa sinilip, nakakabot sinilip ko pang Oo, syempre kay Tatay Jaime. Kasama din nata si Konsehala Claire sa ospital, hanggang ospital, no? Oo. Siya ka nagsabi sa na okay na. Oo. Sino ba yung ano, yung naririnig kong matanda doon sa audio na, ay, ali kayo din eh! Ay, baka si nanay, ano? Oo, yung para sa tindahan siguro yan. Oo. Basta pin. Sabi, nandito si Yuto eh, wala nang kabuhay-buhay eh! Narinig ko gano'n. Anong una ko narinig yon, ano, nakakilabot. Parang medyo naiiyak-iyak ako. Nung bandang huli, yung mga alam mo nang tanggap mo na at pasalamat dahil na lang ako at kami ni Kuya Boy nakasurvive kami. Parang medyo nalalagyan mo na lang ng saya yung ano, yung mga naririnig mo, no? Kasi may mga tao talagang concern sa iyo eh. Pero kung iniisip ko paano kaya kung natuluyan ako, no? Grabe. Lahat namang narating namin din nila, sabi ko, wala, lagay na talaga. Lagay na talaga. Hindi, kakam ng buhay pa naman ang cellphone pa. Pag hindi kakay-buhay pa ito, nakapag-cellphone pa eh. Oo. Hindi, nung date na namin wala, hindi nakakapag-cellphone. Buhay ang cellphone na eh. Nakasubsob talaga ang date namin. Hindi naman nakasubsob. Nakakuha ng kuha. Hindi ko nga alam kung pagdating nyo, gising na talaga ako. Nakasubsob, baka gayon. Tulog pa ba ako nun, tol? Tulog pa yan, marat na namin, tulog pa. Oo, hindi ko na talaga alam eh. Kung ano may karga sa ambulansya ay kumilos ng paa. Oo. Tumagising ka namin yung parang kaya. Hindi, parang gusto ko nang gumalaw, pero sabi, huwag kang gumalaw. Walang gumising sa'yo. Oo. Gabi, ginising kita, yun, nagkamalay yan. Oo. Kasi mga kapanalig, para sa lahat hindi nakakaalam, pag may mga aksidente kasing ganyan, may mga nagrereklamo na bakit hindi nyo agad ginagalaw o dinadala sa ospital. Kasi masama yun mga kapanalig, no? Kasi pag may mga na-aksidente, nakahanduse yan dyan, hindi nyo alam kung ano yung tama nila sa katawan. Baka kunyari, baka mamaya may baling buto yan na malapit na palang matusok yung baga, tapos bigla nyong inangat o ginalaw. May tendency na imbis na hindi tumusok doon sa baga niya, pag ginalaw nyo, tutusok na yun kasi ginalaw-galaw nyo niya siya eh. Dapat may ambulansya talaga na merong kaalaman sa mga ganung bagay para matignan muna yung lagay nung pasyente o nung ano tawag dito, nung nadisgrasya, 'di ba, para mas safe siya. Ganun 'yon, kaya hindi ginagalaw agad, nag-aantay ng mga eksperto. Lalo na kapag yung may kabanggaan ka, lalong hindi kailangan galaw. Oo. Halik na halik ka sa lupa, yung kanan mong pisngi niya. Are. Yan ang nakahalik sa Aka nakaganoon. Ito pala. Pero ito talagang unang umano sa akin, tumama kasi itong maga eh. Bayan ng Dalis Manubida. Manubida yan. Hindi rin. Kaya sabi ko, mabagal lang talaga kasi Sa motor yan eh. yung ang pangbabaw lang ng tama, isang linggo lang wala na eh. Hindi naman, imposible naman sumubsob kasi sa mitong ito matadali. Siya Oo. dito. Yan eh, Sa kuha sa motor yan? Sa Manubida siguro, o kaya pag kayo, Oo. Nagtataka ako, paano balik ko nun? Pag ganon o pag ganon? pag yan, Pag kayo. kaya, pakanan, Pag ganon? Pakanan. Pakaliwa? Pakanan niya. Pakaliwa. Hindi, pakanan pag doon ka galing. Pakanan niya, pakanan. Pakaliwa. Di ba pataas? Sa iba pa tayo galing, pakanan ng... Pakanan? Siya pakanan siya nagpunta. Pakanan doon, sa kanan tayo. Hindi, pero kurbada ngayon, Oo. pakaliwa. Pakaliwa? Nagtataka kasi ako kung pakanan yun, dito tama ako, tapos dito ako sa gilid na subsob. Tama, pakanan pa ano eh. Pagayon eh. Ay, yung tumba mo pag ganon. Pakaliwa. Ay. Pakaliwa pag ganon, no? Pag ganon. Kasi tumba ko pag ganon eh.
Tara, hayaan nyo na. Oo, tama. Kasi yung motor mo nakaganon eh. Oo, kala na nahulog. Labit na ang kabiyak ng motor mo eh. Siguro pakaliwa nga, tapos bumawi ako kasi mag-overshoot ako. Yun yung pakaliwa yung kurbata kayo. Bago siguro bumawi ka pa pagaya. Oo. Kung kaya ang buo ng motor mo, itong kabuuan ng motor mo, tira motor mo nakaganyan ha. Halala yung Sa bangin? Hulog na. Oo. Mabait talaga ang Diyos. Tara, kapit tayo. Pero mababaw lang naman. Puro kasagingan yung sa ibaba eh. Kanino, are? Kay tatay? Hindi, iwan. Ay, salamat. Pero mas maganda, magpasalamat ka doon sa alambre. Oo, babalikan ko yung alambre. Mamay. Alalayan Hindi ko. ka sumabit doon. Doon ka sa bangin pupulutin. Putol yung bakal eh. Hindi naman mismo nakabot sa alambre ang motor. Hindi ba? Pero tao doon si kumbaga ito yung karsada mismo sa tape. Naiwanan pala yan ng motor. Karsada pa rin. Naiwanan ka ng motor. Naiwanan ako. Iyon ang pagkakaiba niyo kay Boy. Oo. Ikaw naiwanan ng motor. Kaya Boy naman nauna sa motor. Shoutout kay Kuya Boy Si Boy, kung yun ni naiksampo ang mukha ang ulo no dito. Ay, ako. Patay. Patay talaga. Sa tulin. Ng kuwan. Siguro yung balikat niya doon tumama sa poste kaya nabali. Buti hindi yung mukha. Ay, Yun eh. baka sa kabagsak niya siguro. Oo. Tumama dito siguro. Oo. Yung manupili siguro. Oo. Kasi bali yun. Buti. Siguro, ito tumama sa poste. Buti hindi ito. Kung ito, nako. Di sa kabagsak yung Jaime, kaliwa ay. Ha? Kaliwa ay. Di sa totoo lang, Pagulong na yun. kung may nangyaring Kanan Oo. Kung may nangyaring matindi kay Kuya Boy, Kaliwa. hindi ko rin talaga mapapatawad ng sarili ko. Talagang iisipin ko talaga yun. Kung sobrang malala yung nangyari. Nag-uusap kami dito. Sabi ko kung matangos pala yung ilong ko, nadali din, baka nabali. Kasi nakasubsub akong pa ganun eh. Pero dahil maliit lang siya, siguro umiwas. Oo, wala tama ilong ko, dito lang yung tama eh. Oo, pero napagano siya. Parang pom lang kasi ito eh. Parang pom lang na walang buto yung ilong ko, tignan nyo, walang buto. Oo. Tawan-tawa si tatay. Pero kung may buto yan, siguro ano yan, bali. Tignan nyo. Parang ano lang to eh, linagay ng Diyos na parang ano lang, tinamad. Sabi yan, ayan yung ilong mo. Ginanon lang. Pero pasalamat na rin. Sabihin mo kung walang butas, kama ng mga tao piksa. Parang Uratex sa lambot. Oh, quality. Oh. Gano si Totoy, no? Maliit pa. Di dami sa empleyado na witig, pasan-pasan. Ako si Bugoy. Kung walang butas yan, piksa. Siguro nung ginagawa ko ng Diyos, medyo inaantok-antok na. Kaya hindi na ganong na-molde ng maayos. Oh. Yun kami bagay dito ang hindi patino sa kanila. Nakaplano ang Diyos. Oo. Kaya hindi tinilusa. Oo, talagang ano to eh. Talaga may plano talaga. Lahat talaga ng gawa niya ng Diyos may plano talaga. Oh, ay sure. Makasubok kong gano'n, wala man lang kaano-ano yung ilong ko. Kumbaga sumasabay lang sa alo ng buhay, sa agos ng buhay. Oh. Salamat. Wala naman kasi ng pangas ko eh. Ha? Wala na nga eh. Ito na lang eh, tsaka sa mata. Wala na. May May ito. Oo. May putos naman ito, makahinga ito. Pwede na yan, sige na. Pagkagawa, o sige na, ayan, ipanganak nyo na yan. Joke lang Lord ah. Sabi ito, makahinga na ito, may putos na. Medyo kanina pa ako nagtatrabaho, inaantok na ako, ipanganak nyo na yan. Eto tuloy kinalabasan. Wala na. Ano lang yan eh, swerte-swerte yan lang yan. Kaya yung mga yung mga poging pinapanganak, yung mga artista, yung parang mga sobrang perpekto na mga ano lang yan, kagigising lang ni God nun. Pero kaso may kanta eh, natutulog ba ang Diyos? Hindi natin rin alam eh. Paano kayo natutulog na? Oo, natutulog na. Hindi, joke lang po yun ah. Ano naman, pasalamat pa rin ako kay God dahil buhay pa rin ako ngayon. 'Di ba? Syempre kahit ano ibigay sa atin ng Diyos, tanggapin natin. Ako nga hindi ako nagpapatangos ng ilong eh. Kahit may mga pagkakataon na kaya na sana, pero mas pinili ko pa rin na maging natural. Yan. Kasi baka mamaya pag tumangos yan, ako po, grabe, kapogi na. Panot nga lang. Uwi na si tatay oh. Ingat tayo ah. Masarap din kausap yan si tatay. Ingat.
Talagang nakaingat ako. May baril eh. May airgun si tatay. For safety. Mga kapanalig, shoutout ko lang sa Alexander Buenavista from Negros Occidental. Yan, maraming salamat sa support na nag-comment siya dito sa aking Facebook account. Yan, maraming salamat. Ingat ka palagi. Oy, tapos na kami kumain, no? Ayan, no? Tapos na kami. Maraming salamat sa mga naghanda ng pagkain. Thank you so much kay Utol. Thank you. Masarap na gabi at masarap na pansit canton. Ito parang umuusok na naman yung bulkan, mga kapanalig. Ano ba yung smog? Smog. Ayan, medyo malabo yung ating kapaligiran. Good morning everyone! Let's go! Maganda dito sa Kampanalig kasi na-exercise yung joint nung aking tuhod. Diba? Pag nasa nabotas ako, palaging nasa higaan lang ako. Sa bagay may hagdan naman kami doon, no? Kaso nga lang pag nandun ako talagang nakakatamad kumilos. Parang gusto mo lang laging humiga, yung inaantok. Pero pag dito, makapag-vlog tayo. Tapos pupunta ako ngayon ng CR para ma-practice naman yung yung puwet ko. Waiting ka lang dyan ha. Uy, tumutubo na Alfonso. Nagkakaroon na ng dahon. May laman yan. May laman ba? Baka magkaroon tayo ng niyan, puno ng Alfonso Meron ako nabasa sa comment section na gawin ko raw tong pinaka-pwestuhan ng gym, itong ilalim. Pwede nga medyo masikip lang siya pero pwede na rin kasi konti lang naman yung equipments eh. 'Di ba? Bench press. Tapos may mga dumbbell lang. 'Yun lang naman. Tapos maglagay lang dito ng salamin. 'Di ba? Na malaking salamin. Pwede ka na mag-gym dito sa umaga lalo na pag nagawa na to, kumbaga nagkaroon na ng slab. Kahit malakas ang hangin, isara mo lang lahat ng pinto dito at bintana, malamang wala ang lamig mo, mag-iinit ka na, pagpapawisan ka ng maganda. Good idea rin, no? Okay, tayo dyan? Makakarating din tayo dyan. Unti-untiin lang. Nice. Tapos na tayo makipag-meeting doon sa baba. Kala ko bago na hawakan ng pala. Dito pala to. Kila tatay ito, di ba? Yung pinakataktak. Oh yeah. Bumibigay na yung mga pala namin dito eh. Masipag siya kaso lang bumibigay. Masipag siya eh. Sa sobrang sipag bumibigay agad. May junk shop pala kaming nakita doon sa may sa may palabas dyan, no? Pwede natin benta tong mga yero. Yan, diba? Tapos yung mga ibang bakal na natira. Sabagay magagamit pa to, hindi pa kasi tapos yung yung mga ganito Ayan, magagamit pa to, pero ito pwede na siguro ibenta yan. Di pa tapos yung bahay, marami pang si Daddy so panoorin nyo sa kanyang vlog diretso sa kanyang trabaho. Ayusin niya lang yung mga naiwan na trabaho kahapon. Dapat daw tapos na, kaso nga lang sinundo nila kami sinundo niya ako kasama si Utol dun sa may boundary. kaya natigil ang trabaho. Alright, salamat sa mga kasama ko dito. Talagang pag kami marami dito, masigla ulit ang Kampanalig. Noong mga nakaraan kasi halos dalawa lang kami dito ni Utol. Hindi naman sa syempre dalawa lang kami nagkakausap. May part na malungkot din talaga pag konti kayo, di ba? Kaya talagang nung pagpasok ng January medyo nawala yung saya dito sa Kampanalig kasi konti na lang kami dito halos. Pero pag mga ganitong nagkakasama ulit, masarap sa pakiramdam. Di ba? Yeah. Naglilibot-libot lang tayo ngayon dito sa Kampanalig, no? At napansin ko mga kapanalig na tumutubo na naman yung puno dito sa tabi ng aking kubo. Yan. Sa ngayon ganyan pa lang naman, matagal pa naman yan tataas kaya okay pa din. Pero syempre plano pa rin naming tanggalin yan. Yung puno na yan dahil nga right of way yan, babakbakin pa namin. Kung maalala nyo,
naumpisahan ko yan noon, kaso nga lang hindi na naituloy kasi may mga mas importante pa namang bagay na kailangan unahin gawin kaysa dyan. Kaya tsaka na yan, no? Hayaan na muna natin siyang magsaya at tumubo. Yan, tuloy pa rin sa trabaho sila Daddy Don, no? Maraming salamat kay Daddy Oms kasi nga tinatapos niya yung paglalagay ng mga saksakan sa bahay para pag pinalatadahan dire-diretso na. Daming ano ni Kuya Jun dito, mga nyog. Yan, sabi ni Kuya Jun pag may nabagsak dyan pwede na naming gawing panggata. Yan, maraming salamat kay Kuya Jun. Dami niya pang puno dito, 2. Hinubad ko muna yung jacket ko kasi sabi ko nga sa inyo hindi naman ganong malamig ngayon dito. Sa gabi lang talaga. Hindi pa ako naliligo. Ito pa rin yung suot ko kahapon nung bumiyahe ako. Lakad-lakad lang tayo dito for exercise lang. Pasilip ko lang yung ginawa ni Daddy Oms dito, no. Ayan nga, natapalan niya na. At sabi niya, once na maayos na yan, tapos nagkaroon ng saksakan, pwede na mag-connection, Dad. Tapos, laarangan lang daw muna itong bintana ng kawayan. Tapos pwede na maging sala to. Tapos latagan ng simpleng linoleum lang. Tapos maglagay ng TV. So habang naghihintay tayo ng papagawa ng bahay, meron na tayong tambayan dito. Maglalagay lang ng simpleng upuan na kahoy-kahoy lang. So sa gabi, pwede na manood-nood, no? Kasama ang barkada. Tapos dito na natin itatapos sa General Suites. Diyan na. Parang fiesta. Oo nga. Yan, salamat kay Daddy. Laking bagay niyan. Hindi na busy ang Daddy ngayon kasi linggo naman. Sabado-linggo, hindi siya busy. Pero pag mga weekdays, busy ang Daddy. Salamat. Ayan o. Pwede. Lagay lang tayo ng mga kahoy dito na may sandalan, no, Dad, no? Sa gabi, tol, no? Ang sarap habang nanonood ng TV, nagkukwentuhan lang. Mas magagawa mo nga siya parang antique kasi kita na kawakawain mo lang. Oo. Tapos ito, kawayan din muna. Tapos pinto, simple lang din muna. Pwede nga. Kila nanay. Para kay nanay. Ganun din. Ganun nga ba? Alam naman agad siyempre, matapos mo agad yung titi. Tama. Tapos may lamesang maliit dito. Tapos may mga pagkain lang. Ganun lang. Parang naghihintay kayo na may mabanggit, Sarap manood ng Netflix dyan, habang nakaupo, tapos may lamesa. Yan, tamang shot ng konti, ganun lang. So sabi ko kahapon, harangan na namin to sa mga susunod na araw. Kami nang bahala nila, Kadede at ni Utol. Kasi pag nakaligtaan mo nga sa, kunyari sa gabi, diba, hindi mo makalimutan mo na wala na palang daan dito. Dire-diretso ka. Yan, at dahil nabanggit ni Daddy yon, gagawin ko ng talagang asin bahay ito, mga kapanalig, no, dahil may bubong na bahay na talaga. So pagkatapos nitong ginagawa ni Daddy, sabi ni Kadede, gawin na raw namin yung lababo dito kasi sayang nga yung semento. So pag nangyari yon, lalagyan na rin natin ng lababo at lalagyan na rin natin ng pangsamantalang tawag dito, linya ng tubig. Tapos pwede na rin magluto dito para hindi na napapagod na umakyat dun sa taas. Tama? Para dito na lang umiikot lahat kasi nandito na rin yung internet. Pwede na. Lalagay na lang dito yung shellane, yung gasol. Dito na rin magluluto, di ba, Tol? Na? Si Utol. Di ba, no? Pag may lababo na, pwede na rin dito magluto, no? Oo. Para hindi na nakakapagod sa taas. Pag may mga bisita na lang na gustong pumunta doon at tumambay para kumain o kung anong pa gusto nilang pwede rin magluto doon. So dapat pala doon may tungko na medyo malayo doon sa sa pinaka ng bubong. Delikado. Sige, ngayong taon na to dahil tigil muna, ganun muna gagawin natin yung parang kila Nanay Luz, no? Pag nakaipon na ng sapat na salapi, mga kapanalig, no, para dito sa hagdan, yan napaliwanag ko na naman yun. Ito yung isa sa uunahin ko na ipagawa. Nagkausap na naman kami ni Daddy dyan. Pero sa ngayon, muna, ipon-ipon muna, sabi ko nga, mahirap, masagal. Kasi etong hagdan na to, hindi mo masasabi kasi delikado yan, lalo na pag galing ka sa taas, madulas ka lang ng konti dyan, dire-diretso ka na. Hindi mo rin masabi ang pagkakataon, diba? Kaya maganda talaga magkaroon na ng siguro mga ilang buwan pag may sapat na salapi. Pag ganoon. Salapi talaga. Tagalog na Tagalog tayo ngayon. Ang iniisip ko nga, mga kapanalig, ilagay yung TV doon sa bandang kwarto. Kasi mas safe nga doon at kulob. So, sa tingin ko, mas okay na lang dito sa sala. Para pag nanonood kami, sama-sama kami.
Diba? Nakaupo lang kami dito, nakasalampak. Diba? Sarap sarap sa paramdam. Tsaka na-imagine ko na agad eh. Habang nanonood kayo ng TV, Netflix, banding. Yeah, ayos. Tsaka sa piyesta, may na to kahit paano, di ba? Malapit na kasi ang piyesta dito, mga kapanalig. Kaya talagang namin, tatrabahuin na namin na maging maayos. Kahit matapos lang yung lababo. Para kahit paano dito na magugas ng mga pinggan, di ba? Kung may mga bisita. Tama! Nag-post ako sa Facebook ng picture namin nakasama si Daddy Oms. Nag-comment si Kuya Boy. Daddy Oms laging wala pag andyan ako. Nag-comment ako. Nasuka daw siya pag nakita ka. Nag-reply siya, ganun batche. Masaya ako na masaya na si Kuya Boy ngayon. Kasi dati nung bago-bago pa lang nangyari, mga 3 days pa lang, 2 days. Pag nagbibiro ako, hindi siya parang hindi siya nagre-respond sa mga biro ko. Hindi pa siya makatawa. Pero ngayon nakaka na siya, nakatawa na. Sabi niya sa akin, Boy, pasensya ka na, hindi pa ako makatawa ngayon. Oo. Kanina nga nag-uusap kami. Ano lang naman to, yung mga biruan lang naman to, mga kapanaliga. Kasi inaano namin na buti hindi tumama yung ulo ni Kuya Boy o mukha ni Kuya Boy doon sa poste. Dito lang tumama sa sa balikat. Sabi ko, mga biruan lang to kasi lang naman eh. Sabi ko, baka nung parating na si Kuya Boy, nakita ng poste yung mukha ni Kuya Boy, naawa. Sabi nako, wala na tayong sisirain dyan. Ilag na tayo, kawawa naman. Umilag yung poste na ganon, lumies, dito pumunta sa balikat. Kaya dito siya nagkaroon ng tama. Daanin na lang natin sa biro yung mga nangyari para masaya na lang tayo. Di ba? Kasi pag lagi natin iniisip yung mga nangyari, magkakaroon lang ng trauma lalo yung bawat isa, di ba? Ayun lang. Pagka gano'n, di ba ito yung poste? Nakita yung mukha ni Kuya Boy. Uy, kawawa naman to. Huwag dito. Medyo malubak na. Gumanon yung poste. Dito tumama. Ayun. Poste na mismo umiwan. Oo. Joke lang, Kuya Boy, ha? Huwag mo seryoso. Hindi, alam naman ni Kuya Boy na mga biro-biro lang yan. Baka may ma-open na naman sa mga jokes natin eh. Gawin na lang natin masaya. Para makabawi naman tayo sa mga malungkot na nangyari sa amin nung nakaraan. Hinahanap pala ni Utol yung yung tansinong grass cutter kasi baga grass cutter siya. Kaso nga lang hindi niya nakita pero meron pa naman tira doon. Pero malamang maputol din yun kasi tagal na ng stock nun eh. No? Kaya pero sana meron pang yung sa loob niya nakapalibot. Sipag ng Team Kapanalig. May premyo sa akin yung mga yan. Bibigyan ko si Daddy Oms ng gin. Tsaka na natin hukayin yung Tsaka na. Mahirap yun eh. Fiesta na namin hukayin yun. Sabay-sabay. Basta may plano kami dyan sa sa Alfonso na yan eh. Kaya tayo niya, sir yung nagbigay. Ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko kasi. Yung nagbigay nung tenga. Hanapin natin makakaya naman kay sir eh. Kung di ko makita ngayon, ko sa susunod. Yun muna ang target ko sa ngayon, mga kapanalig, no. Ayan nga, makabili lang ng wire na sasakto para dito. Pero sabi ni Daddy, mapapamahal nga pag tingi-tingi. Kailangan bumili ka na ng isang buo, isang box nasa 4,000 daw yun, hindi pa kasama yung mga saksakan. Para lang malinyahan tong parte na to, kahit hindi pa yung sa taas o ibang parte ng bahay. Katulad dito sa katulad ng mga yan, kahit hindi pa yan, basta dito lang. Para makapaggamit kami ng TV at makapag-charge dito sa baba. Tapos, ayun na yun. Tapos yung yung matagal ko na pinapangarap na malagyan ng damo. Ayun, yun lang pagkakagastusan sa ngayon, mga kapanalig. Tapos okay na. Yung may mga kawayan naman dyan sa baba na pwedeng mahingi. Tapos itatapal na natin dito sa bintana. Okay na. Dito. Tatapal din natin dito, mga kahoy. Diba? Na-excite tuloy ako. Gusto ko yung ganun yung na-excite ako eh. Para yung pag nakakaramdam ka kasi ng excitement, masarap sa pakiramdam. Diba? Yung meron kang talagang goal na gusto mong magawa o makuha. Kasi pag wala kang ganun, hindi ka na-excite, nandito ka lang nakatambay, parang nag-iisip ka, ano pa bang mga pwedeng gawin? Kaya minsan nagiging malungkot din. Ngayon,
May mga bagong plano. Ito yung the best dito, kaya ako bumalik, yung hangin. Kahit tanghaling tapat ang sarap. Busy sila daddy dun, no? Inaayos lang ulit yung motor nung tawag ito yung grass cutter, kasi magagrass cutter si Utol, namamatay, hindi ata umakit yung pinakagasolina niya. Tag team na naman silang dalawa dun. Panoorin nyo lang sa vlog ni Utol kung paano niya naka gear up na si Utol ready na, excited na kabado na yung mga damo dun kasi mapuputol na sila. Yari na kayo, aaliwalas na naman dito sa Campanalig. Alright, ayos yan, para bago magpiesta maaliwalas. Yan na, nagsisimula na si kuya Wow, maliwalas na naman ang Campanalig. Sana hindi lang maputol agad yung tansi yung pinaka grass cutter, para dire-diretso ang trabaho. Ilang buwan bago na gamit ulit yung grass cutter na yan. Mamaya papakita ko sa inyo pag malinis na, pag kumpleto na ni Utol, natanggalin lahat ng damo dito sa paligid. Makikita nyo yung pagkakaiba. Time check lang mga kapanalig, 12:10 na, at ayan, maya kakain na kami. Medyo nagligpit lang ako dito sa taas ng mga konting gamit namin para medyo maliwalas naman, pero not perfect pa naman yung pagkakalinis. Ayan At bala ko pag pumunta kami ng palengke, ayusin ko yung pinaka-tolda nito. Gusto ko kasi yung tolda na pag umuulan, pwede mo na lang siya ibaba, tapos lalagyan na lang ng pinaka suporta dito na tali para kahit malakas yung hangin hindi siya masisira, no? Tapos pag magandang panahon, pwedeng itupi, yung parang doon lang sa kubo, 'di ba? Pag magandang panahon, inaangat, rinorolyo lang. Kasi pag ganyan, medyo nakakasira ng nakakasira ng forma. Parang nawawala yung aliwalas ng bahay pag may nakahambalang na ganyan na tolda. Kaya bibili ako pagdating namin sa palengke. Yung mga ganyang style din. Mas maganda sana yung tolda na kagaya doon sa may kubo, kaso nga lang ang bilihan nun sa may Maynila, sa monumento pa, malayo. Kaya pang samantala, yun muna, kahit manipis yung yung tolda na yan muna gagamitin. Yan ang pinaka-pogi. Nandiyan naman gulay. Nakanakaw ka? Sariling tanim pala yun. Yun, nag-harvest pala si Kadede, sariling tanim. Akala ko nang hingi ka sa ibang lupa. Daming tanim dito Ay, ang aliwalas ng panahon. Magandang araw po sa inyong lahat. Sarap magpagaling dito. Ay, konting araw na lang, mga 2 to 3 days. Okay na tayo, kondisyon na ulit. Kasi pag kumilos ako ng medyo mabigat na trabaho, kumikirit to parang tumitibok pa tong part na to mga kapanalig. Tunguso, tsaka yung tuhod, kaya medyo relax muna tayo, kwentuhan muna. Pero pag okay na, diba, larga na naman tayo sa trabaho. Ang dami pa yan Tapos yung lababo, tapos yung mga bintana na lalagyan ng ng pinaka tawag dito, bintana, kahit kawayan lang. Pati ito, lalagyan na rin siguro yung taas, kasi pag sobrang lakas ng hangin, ang lamig dito, sobrang lamig dito sa taas mga kapanalig. Grabe. Wow, tapos na ang aliwalas talaga. Pero iba talaga pag mayroong damo mga kapanalig, yung maliliit lang talaga. Ayun parang siya, Bermuda o kaya Pragrass, mas maaliwalas. Ayos, salamat kay Utol. At pahinga muna tayo, si Daddy na andun na sa taas. Dito muna tayo. Oh yeah. Hanggang dito sa labas, nayari na rin ni Utol yan. Panoorin nyo sa vlog ni Kuya. Yun hanggang doon linis na perfect. Ayos, nagluluto na doon sa taas. Dito muna tayo para makabanding natin ang Team Campanalig. Ano kaya ang dinadali nila dyan? Gulay. Laigu? Pampahaba ng buhay. Yes, gulay pampahaba ng buhay na muntik nang mamatay. Dito muna tayo. Pag dun sa taas medyo nakakalungkot kasi nakahiga lang ako mag-isa doon.
Yan na si Kadedit, nagluluto na siya ng ano, kakainin namin. Panoorin nyo na sa vlog niya. Ay, sa gatong pa rin kami nagluluto ngayon mga kapanalig, kasi wala pa ring delivery ng gasol doon sa taas kila Ate Rosie, no? Kaya hindi namin nagagamit itong pinakakalan. Yan, kaya nagagatong lang kami. Hintayin lang natin magkaroon, kasi mahirap din minsan maggatong mga kapanalig. Yo! Time check lang tayo mga kapanalig. Ang oras natin ay 3:55 na po. At ayan, umuwi na pala ang daddy, no? At ito na po yung mga natapos nyo. Napagapang niya na sa taas yung mga tubo natin para sa kuryente. Ayan na po, oh. Babalik na lang siguro ang daddy next week ng mga Sabado siguro at Linggo, kasi yun lang talaga ang araw na pwede siya. Ayan po. Maraming salamat kay daddy. Yan. Ayos na. Tapos pagkatapos namin lagyan ng pinaka mga bintana to at harang, isusunod na po namin yung pinaka lababo dito para talagang pwede nang tiran mga kapanalig, no? Lilinisin ito. Tapos bibili na lang ako nung set ng tawag dito, yung kawayan na upuan, yung merong isang mahaba tapos dalawang maliit, tapos merong lamesa sa gitna. Kaysa gumawa kami, kakain pa ng oras. Pero kung bibili na lang ng buo na, mas maganda at mas pulido pa mga kapanalig, no? So sabi nga ni Kadede, meron daw pagawaan dyan sa may kakilala niya. So nasa 3.5 siguro yun. At yun, bibili na lang para mapabilis. At ngayon, maliligo na muna ako mga kapanalig dahil yan, hindi ko na alam kung ano ang aking amoy. Hindi, mabango pa naman kasi hindi pa naman ako pinagpawisan eh. Diba? Gusto ko lang maligo para, alam nyo na, mas fresh. Diba? Mas masarap sa pakiramdam. Let's go! Yan. Madami na ulit ang plano namin dito sa Kampanalig. Pero syempre, sabi ko nga, marami rin kaming plano ni Idol Jumper Sniper, kaya hindi ko alam kung magawa namin ng tuloy-tuloy yun. Dahil syempre, pag wala ako dito, si Utol lang bahala, pati si Kadede. Diskarte nila kung anong trip nilang gawin dito sa Kampanalig. Ligo muna ako, mamaya na tayo magkwentuhan mga kapanalig, no? Woo! Tapos na ako maligo. Ang sarap. Yeah! Hukayin na to! Hukayin na! Ayan, pinapausukan lang ni Utol yung kubo, oh. Kasi sabi ni Daddy Oms, kailangan mausukan yung kubo para umalis yung mga masasamang espiritu mga kapanalig, kung ano man ng mga nakaninirahan dyan, no? Lalaki na ng manok, oh. Grabe to. Yeah! Laki ng muscle, lagi gym siguro yan. Ay! Pabalik ba si Kadede? Uy, oh. Nagpapausok na. Ano to, okay ka na? Pahinga ka na, pahinga. Pahinga na si Utol dahil nga siya yung nag-asikaso dito kanina sa paglilinis. Ayan. Tambay muna kami dito. Hapon na naman. Hapon na naman, gabi na naman. Eto na naman. Nabawasan kami ng isa kasi umuwi ang Daddy Oms. Siyempre meron siya mga responsibilidad na kailangan gampanan bukas. So baka sabi ko balik ni Daddy baka Sabado Linggo na ulit, no? Alright. Balik na muna ako dito sa taas dahil mag-i-edit pa ako ng vlog. Ang ganda na pakiramdam ko. Medyo na lang. Kaso lang kanina halos maiyak-iyak ako mga kapanalig dahil pagbuhos ko ang lamig ng tubig, tapos parang kumukonekta dito sa nguso ko. Nagsipilyo ako. Yung toothpaste medyo maanghang. Dumapo na naman dito. Aroy, kasakit. Kailangan tiisin. Kasakit. Ay. Yan. So ayun, magpapaalam muna ako mga kapanalig dahil yan, puro daldalan lang na naman tayo. At bukas baka may isip ako umakyat doon pag okay na yung aking tuhod, para nga mapuntahan ko yung yung area kung saan ako na aksidente.
At maraming salamat mga kapanalig dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Magkita-kita lang tayo sa next update. I love you all mga kapanalig. Lagi kayong mag-ingat. Simulan na